Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong tuturo sa inyo, basic tutorial kasama sa proper maintenance po ng Griffin 180 natin. Pero bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin Analos Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya, at shoutout natin lahat ng mga Griffin owners dyan. Ayan, nagpapasalamat po tayo sa mga patuloy na nagtitiwala, sumusuporta at sa mga nagpo-comment sa atin sa Facebook page natin at sa YouTube channel natin. Sa lahat ng mga nagpapa-shoutout ng mga Euro Griffin owners natin dyan, shoutout na lang sa inyo sa lahat kasi marami pa tayong gagawin. Para hindi na humaba ang introduction natin, so ayan mga ka-DIY, meron tayong tuturo sa inyo, basic tutorial, proper maintenance. Sa CVT cleaning naman, maglilinis tayo gamit ang CVT or FI cleaner. So ayan, ito po yung gamit natin. Disclaim ko lang po, hindi po tayo sponsor ng Kubi brand. Ito lang po yung isa sa mga ginagamit natin. So ayan mga ka-DIY, baklasin na po natin. So ito yung panggilid natin. O ayan, kung mapapansin nyo, naka PCX 160 tayo na crankcase cover. Siyempre, wag natin kalimutan, shoutout natin yung sponsor na hindi nagpapabanggit ng pangalan. Maraming salamat sa iyo. So ayan, tatanggalin natin gamit ang size 8mm po ito na T-Ridge. So tanggalin natin to. Na-spoil. Oo. Ito pala yung binili natin yan. Hindi kasama tong cover na makikita nyo na carbon. Carbon po yan. Carbon loading. Ano po yan? Nasa 700, 800. Maliban pa dito. Natin. Yun, no? So, yan. Naglagay din tayo ng bearing dito na bago. Okay? Kikita nyo na po yung ano natin. Yan, panggilid na tinatawag transmission or continuous variable transmission, CVT. So ayan, ito po yung pulley at drive fist po natin. Ito yung belt, tapos ito yung clutch belt, yan yung torque drive. Ito yung babaklasin natin. So yan, tinandaan ko po yan mga ka-DIY. Ako na po nagtanda niyan. Okay? So yan, medyo marumi na. Kailangan nating linisan yan gamit ang CVT cleaner. Huwag po kayong gagamit ng gasolina para hindi masira yung mga bola at yung belt. Okay? So yan, may gamit tayo dito. Yan. Hindi mo impact. So, lasin muna natin itong pulley na side. Ito. Yan. Yung sukat po nito ay 22mm. Yan yung nut. Yan. So yan, may katigasan. Pangalawang baklas lang ito eh. Pagka ilalabas nyo po to sa mga beginner, yan, lagi nyo ipasok yung daliri nyo dito para masecure ninyo yung backplate kasi nandyan yung mga bola. Yan o. Yan, ito yung hahawakan ninyo. Okay? Yan o, medyo marumi na rin talaga. Torque drive natin, kailangan natin tanggalin pati. So yan, gamit tayo ng size 17. Ayan, 17mm. Okay? Yun o. So, ayan, meron siyang palatandaan. Factory settings. Dapat ganyan din po natin na ikakabit yan. Ihigpitan talaga natin to dapat para hindi siya kumalas. Ganyan natin. Hawakan natin yung bell. Yun. Factory settings po talaga ito mga ka-DIY, masyado mahigpit para safe po. Yan, yung nut, ito yung washer nya. Sundan lang natin yung kulay niya mamaya, tandaan na rin natin ng ibang. Tapos syempre ipapaklasin natin to. Yung belt, dapat di tayo magkamali, ganyan yung paharap nya. Okay, so yan, tanggalin natin yung belt. Yung belt nya, dito nyo makikita pagka nagkaroon ng kulay, yung kulay talong, ibig sabihin luto na yung bell nyo, may burning na o burn na siya, ibig sabihin may bengkong na yun, kailangan niya na magpalit. So far 1,400 plus kilometers, wala pa naman, walang dragging, wala pang bengkong. Okay, so yan, meron din silang factory settings na kulay. So sundan natin lahat yan. Ito naman po yung clutch lining. Okay, clutch lining, bell, clutch bell, clutch lining, yung center spring nasa loob. Babaklasin natin itong buong. So yan, palabasin na natin. Yan. So ganyan natin kakalasin. Buo po yan. Yan. So ito po yung
drive shaft. Yan, nagpapaikot ng gulong. Pwede din pong palitan to ng buo. Pwede rin palitan ng buo to aftermarket, or pwede mong ipakalkal yung torque drive para mas lumapad yung, mas lumubog yung belt. Dito naman kailangan mo mas mapalubog yung belt. Dito naman sa pulley, kailangan mo mas mapaangat yung belt. Okay? So, 1,400 km na po yung natakbo natin, almost. At magtutumas, kakatumas lang po. Ganito na po karami. Pakita ko sa inyo. Yan, namuo na po yung putik. Alikabok po yan na nababasa. So, nagkakaroon ng putik. So, ganyan. So, tamang-tama to. Pwede rin po yung gamit natin, Joy. Joy, wag po yung gas. Wag po kayong gagamit ng kerosene or gasolina na panglinis dito kasi baka imbes na magtitipid kayo, mas mapapamahal kayo kasi baka pag naglilinis kayo, tanggalin nyo yung belt, tanggalin nyo yung bola para hindi po siya masira. So, ito po yung proper na ginagamit na panglinis. Kailangan babaran pa natin. Yan. Yan, no? Paagos na po yan. Tutulo. Tapos may brush po dapat tayo. Kailangan nyo pong brushin yan. Yan, no? Putik na po yung mga kadaywan. Madaling matuyo. Joy, pwede. Sabong pang barita o powder, pwede. Basta wag na wag po kayong gagamit ng gas, diesel, kerosene, mga ganun. Nasa sa inyo po yan. Pero disclaim ko lang po hindi po tayo gumagamit ng ganun. Ganito po talaga ang ginagamit natin, CVT cleaner. Para mas proper po tayo. Okay? Yan, o. Mga namuo. Okay? Tapos, ano natin yan? Pwede namang sabon. Kaya mga ka-DIY, shoutout natin yung kasama natin dito na nag-vlog. Analyst Vlog. Pwede. Ay. Ayun. Hindi nyo mabubuo yung vlog. Feeling. Yan, spoiled si Black Mamba natin. First, CVT maintenance natin. 1,400 kilometers, almost 3 months or more than 2 months. 2 months and 1 week. So, yan yung ginagawa natin. Napakadumi. Tingnan mo yung dumi sa tubig. So, ganyan po yung mga proper tools na ginagamit. Brush. Tapos mamaya, ibugluwar natin yan para mas matuyo. So, ayan mga ka-DIY, malapit na po tayong matapos. Unang ginawa natin, ginamitan natin to ng CVT cleaner. Binabara natin para mas lumambot yung mga stubborn dirt. Ayan. So, okay na yan. Ginamit din natin dito, powder at yung sabon na barita. Tapos, banlawan na natin. Okay? Ayan. So, ayan, literal po na tubig yung gamit natin para mabanlawan natin. Pwede rin pamunas at yung proper ng paglilinis. So, ayan, okay na po yan. Mag-aantay na naman tayo ng another 13 kilometers. Matagal po yan. Actually, matagal po talaga maglinis ng CVT. Pero nagpalit na kasi tayo, nag-upgrade tayo. So, lagi natin i-check yan. 3 months, 6 months, depende na lang sa sipag mo. So, ito yung ano natin, cranky scooper. So, ang gagawin naman natin ngayon ay bubluwaran natin. Yan. May make sure na dapat walang ano dyan na tubig. Okay? Tapos itong lagi nyo tinitignan kung may leak. So ayan, may factory settings, kulay green. Dito nakalagay sa bakal at dito sa mismong seal. Yan. Ayan, okay na yan. Babalik na po natin. Punasan lang natin. Yan, pagkatapos ng blower mga ka-DIY, punasan natin uli. Talagang kailangan natin na patuyuin. Mas maganda. Para hindi magkaroon ng corrosion o pagkabuo ng pamumuo ng kalawang. Yeah. Pero ito naman ay pundido. Hindi ito pakalawangin. Ito mga to ang bakal. So mapapansin nyo mga ka-DIY, ito. Parang may awang siya, di ba? Di ba? Parang may awang. Ibig sabihin po niyan, yan ang kumbaga niya, air passage para lumabas yung init. Hindi po talaga nakasarado yan. Passage po yan, air passage.
So kung mapapansin nyo, prone talaga to sa dumi. Itong dito na part natin na CVT. Bakit kanyo? Yan o. Kailangan mapalabas kasi yung init ng ano dyan. Mainit na hangin o yung, yan o. So dyan. Kikita nyo dito. Pag umiikot po kasi yan dyan, magkakaroon ng ano yan. Pressure, air pressure. So dyan lalabas yung hangin. Okay? So dito rin. Ganyan po kasi yung cover. Yan o. Yan, papasok din yung tubig dito yung hangin. Tapos ilalabas din niya doon. So ganyan yan mga kadiway. So regress natin ng konti mga kadiway. Yan. Actually may grasa na to pero mas mabuti lang din na yaman lang din, nabuksan na natin eh. Dagdagan na lang natin para mas maganda yung ikot nung ano, bearing dito. Okay? Proper maintenance. Oh, di ba? May mga bearing po kasi dyan. Multi-grease po yung gamit natin, national. Yan, lithium grease, mas maganda, high temp. Yan mga kadiwa, ito po yung gamit natin na belt. Yan, yung brand niya is PowerLink. PowerLink gates po yan mga kadiwa. Actually yung mga gates is gamit to pang sasakyan. Pang sasakyan to, pang Mitsubishi, Honda, Toyota, ganon. OEM. Tapos yung size niya 842-223. Yan o, 842-223. So yung design po nito mga kadiwa, hindi mo pwedeng pagbaliktaran ng ganyan yan. Ganito po ang proper orientation nito or rotation nito. Paharap ganyan. Dapat nandito mababasa yung, hindi pwedeng magpabaliktaran yan, hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng ganun. So yung pag-check din itong belt na to, ganyan. Kung may mga cracks na to, ganyan, palitin na. So ito wala pa kasi 2 buwan pa lang. Okay? Pasok. Yun, pumasok na, okay na yan. So nalagay naman natin to dito. So ayan, ito yung palatandaan natin na ginawa natin na bago. Markings natin kung sakaling gumalaw to. Tanggalin natin yung sobrang grasa. Ganyan yan. Kailangan na itong markings ng factory nandito, katapat. Mamaya pag mahigpitan natin. So mamaya natin higpitan. Balik muna natin tong pulley. Yan. So yan, meron din tayong ginawang markings sarili kung rarampa yung belt. Pwede naman natin itong hindi palitan eh. Pwede natin ipa-regroove o re-angle yung kalkal na tinatawag. So yan mga kadiway, i-break na rin po natin yung pulley nya. So yan, tinandaan ko na rin para makita natin kung rarampa yung belt dyan. Or kung hindi pa, magdadagdag tayo ng magic washer, yung tuning washer, 1.5 mm. Ayan. Wala naman pong markings tong sigunyal niya eh, gaya sa Honda. So, wala na tayong susundin na markings. Yun. Ganyan. Yan. May tamang paglalagay niyan. Yan. Hindi pwedeng ganyan lang. Dapat mapalabas natin yung spline para lumabas yung thread. Pansin nyo naman. Yan. Yun o. O diba? Lumabas yung kanal. Palabasin lang natin maigi. Yun. So gawin natin para mas mapalabas talaga natin, higpitan natin para bumaon. Yan, okay. Tapos para mas maka-sure po tayo, gamitan natin ang manual. Mamaya higpitan ko muna. Yun. Yan. Ganyan nyo dito, tapos gamitan natin yan, extension bar.
pataas. Okay, para ito naman po persa dito. Lagyan nyo ng paa nyo dito. Tapos sigpitan natin. Ganyan po dapat. Mahigpit na mahigpit para hindi kumalas. Yun, okay na yan. So okay na yan para hindi na malustrid. So next na gagawin natin, kakabit na natin yung crankcase cover, pero paandarin muna natin. Ipitan muna natin ito mga kadiway. Yan, ipitan na natin itong nut dito. Yan. Ngayon, try natin na pandarin. Para matry natin kung tama yung pinagkabit natin. Check muna natin. Yan. Tama na yung belt. Yung sampa ng belt. Yan. Okay. So ngayon ang gagawin natin mga kadiway, i-check natin yung RPM natin, bubumbahin natin kung aangat yung belt dito. Lulubog yung belt dyan. Ito, pakita mo. Dapat yung belt dito sa torque drive, lulubog yan. Tapos dito naman sa pulley, tataas, aangat yung belt dito. Check natin. So ayun mga kadiway, ito na po yung proper procedure kung paano rin po magbalik ng pulley at ng torque drive. So yung set, pulley set natin. At yan, ginamitan natin ng proper cleaning, CVT, cleaner dito. So sundan nyo lang po yung process. So ang gagawin natin, nakita nyo kanina, pinaandar natin, tapos pinatay ko para makita ko kung lumuwag. Kasi may markings akong ginawa. So far, okay naman. Lagyan natin ng panibago. Itong sigunyal, ito yung markings natin na dati. Lagyan din natin dito para makita natin kung gumalaw, pati dito sa washer. Yan yung tapat niya. Ang dito, drive piece. So yan yung markings natin na panibago kasi bagong bukas ulit. Okay? So dito naman, yung washer tsaka nut. Lagyan natin. Hanggang dito sa bell. Para makita natin kung gumagalaw, para alam natin na i-retighten. Tama? Napakahalaga ng mga to. Mas maganda yung may kulay na permanent pen, hindi kulay black. Okay? Ayan. So ang gagawin natin ngayon, papaandarin natin para ipakita namin sa inyo kung tama yung belt, kung hindi pagpag doon. Paandarin natin mga kaliwa. Yung belt na sinasabi ko. 1, 2, 3. Mangat ba? Mangat dito. Bumaba doon. Ito pa. Mangat. Bilis na. So wag natin sasanayin na naka-center stand tapos binibirit natin para hindi masira. So okay na yan. So balik na natin. Ayun ang papakita namin sa inyo kung gumalaw. Check natin yung markings. Okay. So yun sa sigunyal dito sa nut, sa pulley, sa washer. Tama lang yung markings. Dito naman actually umiikot talaga to. So dito wala ding galaw, wala ding paggalaw. So yan, okay na yan. Tama na yung tight niya. Babalik na natin yung crankcase cover. Okay? So malinis na. Another 3 months na naman. Or 6 months. Pero naka-open po kasi to. Madaling pasukan. Lalo na ngayon, maulan. Kaya siguro every 3 months tayo na mag CVT maintenance. Okay? So yan, okay naman yung belt. Nasa maayos naman. Hindi naman pagpag. Okay na okay mga kadibay. Ikemot na. Okay, pagkita na natin lahat.
make sure na mahigpit to para hindi kumalas. At syempre, hindi siya maingay. So, ayan mga ka-DIY. So, ganyan lang po yung proper kung paano mag-maintain ng CVT natin, kung paano maglinis, kung ano yung proper na gagamitin ng panglinis ng CVT. Inuulit ko, huwag na huwag po kayong gagamit ng mga kerosene, unleaded or diesel. Dapat CVT cleaner at pwede yung sabong powder or joy. Saka tubig, balawan mo at patuyuin mo. So, ayan mga ka-DIY, hoping na may natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, share mo to at mag-like ka at mag-comment ka sa Facebook page natin at sa YouTube channel natin. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is caring. So ayan, maraming salamat. To God will be the glory and burn time. Signing off.